Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is bakit kailangan mong sumama sa church gathering? And meron po itong concept na ecclesia. The term ecclesia is a Greek word translated as church in the New Testament. It literally means assembly or gathering and refers to the congregation of God's people. In Scripture, ecclesia represent both local gathering of believer and universal body of Christ, united by faith in Jesus. The church is not building, it is the people who belong to God, called out from the world to live all His followers. Ngayon, makikita po pala natin ito sa Matthew chapter 16 verse 18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Sa Tagalog naman po, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ngayon naman po, i-share ko yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching na binigay po sa atin. First teaching, the church is universal living body of Christ. So, yung church po, isa po siyang universal na kung saan doon natin malalaman or doon natin nakikita or napag-aaralan ng masinsinan yung salita ng Diyos. O doon tayo nakakarinig din ng salita ng ating Panginoon, yung pinapangaral sa atin ng Panginoon. And yung church po, nagre-represent po siya bilang isang katawang bahagi ng ating Panginoon, kung saan nandoon ang puso ng ating Panginoon sa katawan na yun. Sa second teaching naman, God called His people to gather regularly. So, ang ating Panginoon sa Kristo, gumawa siya ng 7 araw sa loob ng isang linggo, at yung pinakang huling araw na yun, dapat inilalaan natin sa Panginoon yung araw na yun, upang sa ganun, dapat siya yung napapapurihan natin. Ngayon naman sa third teaching, every believer is a vital part of the body of Christ. So, lahat po ng naniniwala sa ating Panginoon, we are part of His body. Naniniwala yung Panginoon na hindi siya mabubuo sa pamamagitan natin na tayo yung nagiging katawang tao ng ating Panginoon. Ngayon naman po, sa application na po tayo. First application, never be stand-alone Christian. So, huwag po tayo yung Kristiyano nagsa-stand alone na sinasabi natin na kaya ko to, kaya ko yan, gawa ko yan, ganon. Hindi naman tama yun, dahil ang Panginoon sa Kristo ngayon siyang gumagabay sa atin. So, siya gumagawa ng mga bagay na hindi natin kaya. So, dapat nating papurihan siya tungkol sa bagay na yun. Ngayon naman sa second application, gather regularly in small discipleship groups. So, tayong mga anak ng Panginoon, tayong mga Kristiyano, dapat po nag-gather tayo every month ng isang discipleship na kung saan nag-share tayo doon ng mga nangyayari sa buhay natin. Yung pagpapala ng Panginoon is na-share natin. Ngayon naman sa third application, join with the intent of edify fellow believers. So, sumama po tayo and maniwala po tayo din sa mga naniniwala sa Panginoon. Mas lalo natin pagyabungin yung relasyon na mayroon tayo sa Kanya. Ngayon naman sa discussion na tayo, why is gathering together as the ecclesia, the church, important for spiritual growth? Kasi may ibang tao na kapag hindi sila may mga ibang tao na yung every time na nakikipag-gather sila,
may nabubuong relationship with them and binalalabas silang sama ng loob. So, sa tingin ko, mas magandang gumagawa ng discipleship every month. Nung sa ganun, share mo yung nasa loob ng puso mo. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.